beloved Boss Mike Cervera. Oo, itong si Mima Alicia, mga kababayan, pinanggigigilan ho ngayon ng mga DDS. Ito, sample. Ayan mga kababayan. Pinakakalat nila ngayon itong mga litratong mga lumang-luma nung hindi pa nagpaparitoke si Mima Alicia. Mga kababayan, tignan nyo naman, bukod sa talagang kilo-kilo na ho yung mga ginto ni Mima, kilo-kilo mga kababayan, mga kababayan, tignan nyo naman yung pagbabago ng itsura, Sikat ka na ngayon, yung ginagawang paninira kay BP Sara, lagot ka sa mga DDS warrior. Ang bobobo, mga bobo warrior. Ang tatangan nyo, di ba? Ito, mga DDS, mga tanga talaga ito At tignan nyo, mga kababayan, pero ninyo, mga kababayan, pinapalabas ho nila sa social media, yung pinapakalat nila. Yung pong mga mukha ni Mima Alicia, ayan katulad niyan, tignan nyo. Mga kababayan, yung itsura ni Mima. Bakit? Bakit? Inggit ka, no? Di ba? Di ba? Ano ngayon, di ba? Pasok. Ito pa, mga kababayan. Ayan na, nako! Sabi rito mga kababayan, pambihira. Ito ba yung Alicia comments? Naninira kay BP Sara? Ang asim naman nito. Mukhang di naliligo. Grabe sila, no? Grabe sila! Grabe kayo kay Mima. Sobra. Amelita Villa. Opo, sa lahat po ng mga bagong dating, Tito Waldo, Len de los Reyes, de los Santos. Wag niyo kang tinatawanan si Mima. Mga kababayan ko, ang layo na ng mukha niya. Ako nakasama Diba, Girly Falls? Siyempre ako kasama Ninita Umali, wala na bang karapatan si Mima magpaganda? Ang mukha ngayon ni Mima, ganito na nga kasi, mga kababayan. Tanggalin lang natin yung iba, Tanggalin natin yan. Ito na, ayan tingnan nyo. Nakikita nyo na ba yung pagkakain? Ire-rating namin. Ayan dito muna, dito. Yan muna. Yan, mga kababayan ko. Kita nyo naman yung before and after talaga, mga kababayan. Ibang klase na. Diba? Nakita ko yung kasama kayo. Magjowa. Naniniwala ko kaya, nadisgrasya ang ilong, di pinasabay ko ng ipaayos. Nauntog ho kasi yung ilong niyan, mga kababayan, yung ilong nauntog. Tumabingi. Sabi ko, diretso na nating ipaayos. Hindi naman nakakapanghinayang yung ilong mo So, ngayon, gawin natin, ayusin na lang natin, sabay, paggamot. Nauntog ho yung mukha niyan aksidente. Ayaw niya ewan ko ba, mahal na mahal niya yung ilong niya na ang pangit ngayon, mga kababayan ko, kayong mga DDS, mga putang ina nyo, sobra kayong makalait kay Mima Alicia. Tang-ina. Natatandaan nyo ba to? Natatandaan nyo ba yan? Yan, tignan nyo naman yung itsura niya, tignan nyo yung itsura. Bakit hindi nyo to sabihan? Ito lang naman yung proyekto ni Digong na alam namin. Tignan nyo naman yung itsura niyan. Putik na yan, may pagkakaiba ba yan kay Mima Alicia? Sige nga, kung makapambas kayo, pero yung iniidolo nyo galing sa pangit. Tangina! Akala mo yung mga iniidolo, likas na maganda. Putik na yung mga kababayan, nagpa-renovate, nagpa-retoke na, pangit pa rin ang itsura. Sige nga mga kababayan ko, maganda ba sa paningin nyo si Kitty?
Mga kababayan ko, pangit pa rin ah. Hindi pa rin na perpekto yung kanyang hugis ng muka. Yung pong kahit anong pagpapatangos ng ilong niya. Pangit pa rin si Kitty. Di ba? Kasi mga kababayan, kahit anong ayos ng mukha mo, kung duling ka, duling ka. Oh! Tao ka mo! Tama? Diba? Mga kababayan ko kahit anong gawing pagpapaayos ng mukha nitong si Kitty, mga kababayan, pangit pa rin Lalo na ho ako, sanay ako sa maganda. Alam ko po yung maganda talaga. Oo. Di ba? Alam ko yung maganda. Alam nyo naman ako beautician ako Alam nyo namang nasa beauty industry ako Siyempre, yung mga mata ko, iba yung tingin nito sa mga magaganda. Kung tatanungin nyo ko kung maganda, si Kitty sa paningin ko, hindi, pangit. Buti pa si, Buti pa si sino? JC Peñarobia. Clarita R, Ai Chang, Cesar Maltizo, Ronron Reyes, Jerby, Baby, Baby Agaid. Buti pa si Mima. Nung pinaretoke ko, gumanda ng husto talaga. Transformation. Di ba, mga kababayan? Ang laki. Ang laki ng transformation. From ordinary to extraordinary. Yun si Mima. From nobody to somebody. Di ba, mga kababayan? Yung mukha ni Mima noon, tignan nyo mga kababayan ko. Napaka-ordinaryo. Eto, Boss Mike, yan. Yan. Tignan nyo, mga kababayan ko. Yan ho yung mukha ni Mima noon. Ordinary. Ngayon, extraordinary na. Pinagpapantasya ni Charlie Whiskey. Di ba? Ngayon, mga kababayan ko, tingnan nyo naman, eto na ho. Yan na siya, Tingnan nyo, mga kababayan, before and after. Before and after, mga kababayan ko, from ordinary to extraordinary. Puntahan naman natin yung kanilang idol na si Kitty. Masyado kayong mapintas eto. Mga kababayan ko, ilang retoke na ho yung ginawa ni Kitty. Pangit pa rin Pangit pa rin, mga kababayan. Tingnan nyo naman, hubog ng katawan. Nakakalibog ba yun? Mga kababayan, hindi ganong katawan ang nakakalibog. Oo, mga kababayan. Baka nga umurong itlog ko dun Mga kababayan, di ba? Yan si Kitty. Paano naman yung ate, mga kababayan? Paano naman yung ate? Ate, pasok. Tignan nyo naman. Putang ina! Yung iniidolo nyo mismo. 100 beses nang nagpaparitoke. Nagparitoke na, nang hihiram pa rin ng ganda sa makeup at filter. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko. Kung ano man yung gagawin nyo sa mga kasalungat ninyo, katulad ni Mima Alicia, babalik yan sa inyo. Putang ina yung mga nagsasabi na pangit si Mima. Mga kababayan, hindi pa nagpaparitoke si Mima. Mas pangit pa sila. Oo! Hindi pa nagpaparitoke si Mima. Yung mga nambabas sa kanya, mas pangit pa sila. Eto. Paano ito?
paano natin ito ipagtatanggol? Paano mga kababayan? Ha? Okay lang ba yan? Tingnan nyo yung itsura mga kababayan, ngipin ng ngipin pa lang. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, ito bang si Kitty at saka si Sara Duterte, aamin na sila'y mga nagparitoke? Hindi yan aamin. Never nilang binanggit, never nilang babanggitin na retokado yung buong pagmumukha nila. Hindi nila ginagawa at hindi nila sinasabi yan. Hindi nila aaminin. Tama mali. Paglasing ako, Boss Mike, pwede na si Kitty. Ay, nako, hindi. Pagpatay ang ilaw. O kaya naman, kapag kayong dalawa na lang ang nasa isla. Si Amy Boss Mike, naku, Diyos ko po. Putik na yun, nakakatakot yun. Biruin mo, habang ikaw ay, sinuso pa, may nakatutok na sandata. Makakapalag ka pa nun? Habang ikaw ay sinuso pa, may nakadudok na sandata. Mahirap yun, no? Amy, nako! Kita nyo naman yung mga kababayan, Ewan ko ba kung ano meron sa baba nun, Ilang beses nang pinapatabas, kusang humahaba, Di ba, no? Ilang beses na pinapatabas ni Amy yung kanyang baba, kusang humahaba. Daig pa mga kababayan, ang tinanim na kamote. Kahit ibato mo lang, kusang dumadami. Ibang klase. Ibang klase yung baba ni Amy. Ngayon ito ang maganda. Maganda. Si Mima Alicia, abay, proud siya. Proud! Bakit? Nagpakatotoo yung bata. Tignan nyo mga kababayan ko. Nagpakatotoo si Mima Alicia. Ano naman ngayon? Inggitano! Eto. Mima Alicia, pasok. So, okay, i-rating namin. I-rate ko guys yung mga comment nyo sa akin. Wala pa, natatawa na ako. Sa dati kong mukha. Okay, eto. I-ratings mo nga, Jen. Tingnan mo. Ano bang rate yung pangit o maganda? Pangit or maganda? Sige, i-rate ko siya pagdating sa papangitan. 10 out of 10. Grabe naman ang 10 out of 10. Diba? At least mga kababayan ko, si Mima Alicia, tanggap niya Diba? Walang problema yan. Ano naman kung nagparitoke siya, mayroon naman siyang pera. Hindi na natutuwa si Marcos Ivy. Mukhang smart daw. Okay, sa pangalawang picture tayo. May laban yan. Ilan yung ratings? 2 out of 10 kasi parang medyo may ligo siya dyan. Medyo parang nakaligo nga raw. Nakaligo si Mima dyan. Naligo ko dyan, which is totoo, may dating. Pero kamukha mo pa rin naman, Mima Yan lang talagang ilong mo na bago magaling lang talaga yung doktor na gumawa sa'yo Di ba, no? May doktor lang na gumagawa. So kung akong tatanungin, pangit pa din siya. Hindi ako yun, tinutanggi ko yun. Hindi talaga ako yan. Te, magugulat ka, te, sa ipapakita ko. Tingnan mo, te. Ang ingay natin, tangina mo. Blonde hair. Ratings mo, 1 out of 10. Te, para kang dyan, bad Joe. Ngayon kasi good Joe ka na Good, chow chow. Eto, I'm pretty sure na matutuwa ka dito, te. May ligo, may dating. Sige, 3 out of 10 ulit. Hindi ka Kasi man parang nagpapangit. lamang yan ng 2 tabo dun sa isa. Siguro kung mag-rate, syempre mukha ko yan, maganda ako dyan. Diba? At least si Mima, tanggap niya proud siya na gumanda siya. Yung mga Duterte, si Sara at si Kitty.
Oh, pinagmalaki nyo ba yung dati nyong itsura, di ba? Kinamumuhian nyo yung dati nyong itsura. Oh, kala mo naman lumayo talaga. Oh. Tapos katabi ko si First Lady. Kayo kasi katabi nyo, demonyo eh. Oh, di ba? Wait, ito yung kaninang tinatawanan natin picture, te. Paano ngayon? Di, parang ang baho ng hininga mo dyan. Di pa nga ako dyan naliligo. No toothbrush. Siguro ito yung pinakapangit na angle na pinicture sa akin ng ex. Ang inang. Tanginang yan. Masaya na kayo? Masaya na kayo, ha? Ito pa, mayroon pang last. Okay, meron pa. last. Ganap na ganap. Tangina. Ano na yan? 5. Ano na yan? Medyo maganda naman siya. 5 na yan. 5 na. Maganda na. Pero yung ngayon, 10 out of 10 na to. Para kang Maganda. nakapag-skincare na dyan. Okay na kayo, guys. Naiyak ko sa tuwa. Putang ina ninyo. Kala ninyo masasaktan nyo ako. Hindi, lalaruin ko lang kayo. Tapos naka-turn off comment section ako. Bleh! Yay! Tao ka kaya! Diba? Yan ang sinasabi ko. Diba? Ano? Yan ang sinasabi ko. Oh, ano sabi sa inyo? Lalaruin lang kayo ni Mima. Apektado ba? Siya na naglabas. Mismo. Oh, ano? Yan ang sinasabi kong palaban. Wala kang dapat ikahiya, Mima. Bakit? Yun ang totoo eh. Hindi katulad nung iba. Tulad ni Kitty, ni Sarah, kinakahiya nila yung mga litrato nila. Alam nyo ba na yung mga litrato nilang mga pangit sila, pinapabura pa. Oo, gumagastos pa sila para ipabura yung mga pangit na picture nila sa social media. Yung mga nasa internet, mga kababayan, wala, mga kababayan. Oh, laba, ubos yun. Oh, pero si Mima, oh ano, di ba? Yan na ba yung pinasya ko? Yan na nga, oh. Grabe, ano? Grabe sila, oh. Eh, kaysa naman yung mga ganito, oh. Walang pag-amin. Oh, tingnan nyo naman si Sarah noon, oh. Tingnan nyo yung itsura, oh. Oh, yan, oh. Nakikita nyo mga kababayan, yung mga itsura nila. Diyos ko po. Oh, eto pa, mga kababayan, oh. Yan, oh. Oh, yan, oh. Oh. Tingnan nyo mga kababayan. Parang kalalabas lang sa mental. Ay, nako. Tama na kayo. Kaya wag yung puro kayo itsura, kala nyo mga magaganda at gwapo kayo. Ang papangit nyo kaya. Yung mga basher, mga kababayan sa kabila, ang papangit nila. Oh, sobrang pangit, mga kababayan ko. Sobra. Pero eto matindi, mga kababayan ko. Oh, panoorin nyo to, ha? Mga kababayan. Oh. Ganito kasinungaling pa ito. Mga kababayan ko, alam nyo kasi, ang problema kay Sara Duterte, masyadong masa. Pero lumalabas talaga sa kanya, disgrasya. Natidisgrasya lalo, mga kababayan eh. Oh, pakinggan na rin. Hindi ako gumagamit ng laptop kasi hindi ako marunong gumamit ng computer. Sa lahat ng mga documents, nire-rely ko lang yan sa kasamahan sa minsan nagpagamit ako ng laptop, gamit ko yon pag may Zoom meeting. Personal ko siya na laptop. Binili ko siya. Kita nyo? Mahal siya. Kita nyo mga kababayan? Hindi ka ba naman bobo, bumili ka ng mamahalin pang laptop, personal na laptop mo, laptop tuloy eh. Oh. Hindi ma-afford Oh. ng gobyerno yung gusto ko na laptop. Oh. So nagpabili ako ng laptop, sabi ng mga tao sa gobyerno, hindi daw nila ma-afford yung laptop ko. Kita nyo kung gaano ka bobo ito? Sinasabi niya, hindi siya marunong maggamit ng computer. Hindi siya marunong mag-laptop. Pero mga kababayan ko, parehas lang din, sinasabi niya, parehas na araw, parehas na okasyon, sinasabi niya, bumili siya ng mamahalin na laptop.
Hindi daw afford ng gobyerno. Baliw ano, mga kababayan. Matindi sira ng ulo nito. Ang utak nito, mga kababayan, alam nyo, malapit na sa sa taong grasa. Ang pag-iisip ni Sara malapit na sa taong grasa. Tindi, no, mga kababayan, ano? Matindi. Oo, ewan ko sa inyo. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Baliw eh, buti pa itong si Yusek Claire Castro, mga kababayan, no? Yan, no? Tignan nyo, mga kababayan ko. Mas mukha pa na, mas mukha pang Vice President. Tignan nyo, mga kababayan ko. Yan, Kita nyo, mga kababayan, ano? Daig pa yung Vice President. Sa ASEAN, nando doon. Sino? Si Sara Duterte, nando doon sa malayo. Kasi kaya daw pala lumayo. Meron akong chika sa inyo. Sabi ng mga DDS, Boss Mike, kaya lumayo si Sara Duterte kasi natatakot na baka pagsalitain daw diyan sa ASEAN. Alam nyo naman, mga kababayan, di ba? Paano naman yan sasabay kay Pangulong Bongbong Marcos? At saka yung mga nandoon, ano? Hindi kakayanin ng utak, mga kababayan. Hindi kakayanin. Tignan nyo si Yusek Claire Castro. Tignan nyo, mga kababayan. Si Pangulo, tignan nyo naman yung bihis, mga kababayan. Napakaganda magbihis. Ang galing. Napakalinis, di ba? Hindi katulad ni Basti tsaka ni Pulong. Isama nyo pa yung mga kamag-anak nila. Ang dudungis. Ang Duterte tignan, ano? Kahit na anong ayos, kahit anong isuot, madungis tignan sila eh. Ay lalong-lalo si Sara, sabi ko nga, kahit anong isuot niya, kahit mamahalin, mukha pa ring ewan kasi baduy manamit. Si Atty. Claire Castro, tignan nyo naman, mga kababayan, simpleng-simpleng simpleng-simpleng tawag dyan, mga kababayan? Pilipiniana. Simple-simpleng Pilipiniana, mga kababayan, at simple-simpleng palda, pero tignan nyo naman ang itsura. Simple pero napakaganda. Diba? Napakaganda. Sabi ni Sumayet, Duterte nga ni dirty, dirty nga ni, dirty. Tuloy, tingnan nyo. Yun, Grabe, no, mga kababayan, no? Yan. Yan po ang ating spokesperson at ang ating Pangulong Bongbong. Grabe. Ang tindi magdamit ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, no? Ang lupit. Masasabi nyo talaga na talagang pit na pit. Pit na pit maging presidente, maganda pangangatawan, at talaga namang hindi nyo ikakahiyayan. Hindi katulad nung vice-presidente na gustong maging presidente, nakakahiya kasi ultimo, paggamit ng computer, hindi niya alam. Tuloy. Ganda ni Yusek Claire. Grabe, ang ganda-ganda ni Yusek. Ay, Benji Bernardo, pag nakita mo ng personal yan, baka sabihin mo 29 lang yan. Batang-bata yan sa personal. Oo, makinis ang mukha niyan. Maputi. Nako, Diyos ko, kung sa ibang nako. Kaya lang, sorry kayo. Dahil ang nakapalibot dyan, yung asawa niyan. Hindi kayo makakalapit. Ang bodyguard niya, asawa niya. Di ba? Grabe, no, mga kababayan, no? Ayan, no? Grabe, no? Bagay, no? President and Vice President. Bagay. Putik na yan, ano? Bakit ba hindi na lang si Yusek Claire ang naging Vice President natin, ano? Di ba? Labi pa lang, panalo na.
Pati si Yoboy naman, oh. Ang layo ni Sara kay Yusik Claire. Malayo talaga, Mary Jo. Hindi aabot. Oh, Lynn Macaraeg, hindi aabot. Hindi aabot. Sara Duterte, oh, kay Yusik Claire. Tignan nyo naman ang muka, mga kababayan ko. Tignan nyo naman ang muka ni Sara Duterte. Oo. Pumili na tayo ng maganda-ganda. Oh, tingnan nyo. Oh. Oh, tingnan nyo. Oh, nakikita nyo yung mukha na yan? Mga kababayan, tingnan nyo, kakaritoke ng mukha niya, lumalaylay na. Yan ho ang palatandaan ng laging, pinaparitoke yung mukha. Lumalaylay ng kusa. Kita nyo naman itsura ni Sara Duterte. Oh, hindi ko na nga ako pinakita, are eh. Alin ba, Boss Mike? Oh. Alin yung hindi mo... Ayan, oh. Ayan, oh. Oh. Tingnan nyo. Oh. Hindi ko na nga yan pinakita. Tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman, mga kababayan. Hindi ko na pinakita yan. Oh. Dito na tayo. Ayan, oh. Oh. Oh, yan. Oh. Tingnan nyo yung mukha. Oh. Hanapan natin ng magandang anggulo. Oh. Wala. Wala talaga, mga kababayan. Tsaka talaga eh. Tsaka. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung baba, mga kababayan ko. Tingnan nyo yung mukha. Diba? Pangit talaga. Hindi. Mga kababayan eh. Tingnan nyo naman si Yusik Claire dito. Putik na yan, oh! Ay, nako! Tao ka mo ha! Titigan mo. Parang si Atty. Claire, gwapong-gwapo kay Pangulo, ano? Square ba mukha ni Sara? Batang pasaway. Tingnan nyo naman ang titig niya kay Pangulo, oh. Lakihan natin, lakihan mo, Boss Mike. Grabe. Antindi talaga. Ako bata niyan, Arnold Lopez, tumigil ka. Antindi, no? Yung titig ni Yusik Claire, oh. Oh, Libayan, inggit na inggit ka ngayon, ano? Inggit ka, no? Akala mo kasi ikaw, ano? Sabi ni Libayan, ina ako, siya na kasi ako talaga yan, eh. Inggit ka? Di ba, Libayan? Oo, pinagmamalaki daw ni Libayan. Ako na dapat yun, eh. Ako talaga yung napili. Inggit ka, no? Hanggang inggit ka na lang. Oo. Di ba, no? Oo, di ba, Aichang? Sabi ni Libayan, ako dapat yung posisyon na yan, eh. Kaya lang, eh. Kailan ka naman napili? Inggit ka, no? Ay, nako. Tuloy. Yun, oh. Grabe, oh. Talaga na. Ay! Matindi, mga kababayan nito. Matindi, hindi ko kinakaya. Oh. Grabe, oh. Pang klase, mga kababayan, ano? Tito Waldo, no? Puro talo sa debate. Ano yan? Baka pwede siya doon. Spokesperson ng Manila Zoo. Eto. Grabe, no? Grabe, mga kababayan ko. Inggit na inggit daw si Sara. Kung naiinggit si Libayan, mas naiinggit daw ng 100 beses si Sara Duterte. Boss Mike, yan ba ang clone na sinasabi ni Bogris? Alam mo namang mga bobo yan. Oo, wag mo nang Larnya. Baba. Ayaw mo na. Di ba Bill Lopez, Muyeta Fowler. Shout out po sa inyong lahat. Nako. Our beloved Boss Mike Cervera.